at doon po i-a-upload ng bawat grupo yung inyong output. So kita naman po doon kung kailan kayo nag-upload at anong oras kayo nag-upload, ano. At kapag nakapag-upload po na late kahit ilang minuto lamang, naging 12:01, May 25, 12:01, eh, di may bawas. Ayun po ay kasama na sa ating pamantayan o sa rubric sa ating pagmamarka. 20 points din po 'yun. Okey? So 'yun, kapag po may mga paglilinaw, kapag may mga katanungan, maaari po kayong mag-raise ng hand o magmensahe po sa akin. Okey? So 'yun lamang ang aking, ah, paglilinaw po sa announcement natin sa ating Google Classroom. Ngayon naman, mabalik na tayo dito sa ating ano 'no, presentasyon. Ayun pa nga pala, uulitin ko nga pala yung topic ninyo sa presentation, yun din yung topic ninyo sa pagbabalita. At yun din po yung kagrupo ninyo. So, yun. Ngayon naman ay ating pakinggan ang presentasyon po na inihanda ng pangkat-5, sina Mendoza Fatima, Tope, at Espeleta. Sige po, maaari na po kayong mag-share ng screen. Wala pang iba, bakit kaya? Mamaya ako mag-a-attendance after. Hindi maipagkakaila na ang bawat isa sa atin ay mahilig sa upgrade. Mas bagong cellphone, mas mabilis na laptop, mga bagong kagamitan, at mas modernong buhay. Ngunit habang tayo ay nag-upgrade, hindi natin naiisip na may bahagi na ng kalikasan ang unti-unting nauubos. Ang mga bundok ay nagiging patag at ang mga berdeng puno ay nagiging abo. Malugod na pagbati, Aero Owan. Ako si Fatima Ashley C. Mendoza, kasama ang aking mga kagrupo na sina Arabel Kian Espeleta at Elaine May Tope ay magbabahagi ng aming kaalaman ukol sa paksang pagmimina sa Pilipinas, sanhi ng pagkasira ng kalikasan, pakinabang para sa iilan. Matapos ang talakayan, inaasahang matukoy ang pangunahing suliraning panlipunan, maunawaan ang epekto ng pagmimina sa lipunan at kalikasan, at malinang ang Filipino bilang daluyan ng diskurso. Ngunit, bago tayo pumunta sa ating formal na talakayan, nais kong paalalahanan ang lahat na makinig sapagkat ang bawat isa ay maaaring matawag upang sumagot base sa kung ano ang kapalaran mo ngayong araw. Ano nga ba ang pagmimina? Ang pagmimina ay ang proseso ng paghuhukay at pagkuha ng likas na yaman mula sa ilalim ng lupa. Hinuhukay at kinukuha natin ang mga mineral mula sa ilalim ng lupa upang gamitin sa iba't ibang pangangailangan. Ang halimbawa nito ay ang ginto, tanso at nickel. Ang mga mineral na ito ay ginagamit sa electronics, sasakyan, teknolohiya at iba pang kagamitan na ating ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil dito, hindi maitatanggi na ang pagmimina ay mahalaga sa industriya at teknolohiya
Dahil kung wala ang mga mineral na ito, mahihirapan ang modernisadong pag-unlad ng ating pamumuhay na kinagisnan ngayon. Narito naman ang ilan pang mga dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nagmimina. Ang una ay ang kita at trabaho. Ang pagmimina ay isang malaking industriya na nagbibigay ng kita sa mga kumpanya at nagiging source ng trabaho ng ilang mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya. Ang ikalawa ay ang pangangailangan sa mineral. Katulad nga na nabanggit ko kanina, ang mga mineral na ito ay kaagapay natin sa pag-unlad. At at habang tayo ay patuloy na umuunlad, patuloy rin na tumataas ang demand sa mga bagay na ito na siyang ating ginagamit upang makagawa ng iba't ibang produkto. At ang ikatlo ay ang export or global demand. Maraming mga mineral sa Pilipinas ang ipinapadala sa ibang bansa, kaya tayo ay kabahagi na ng pandaigdigang kalakalan. Ang halimbawa nito ay ang mga nickel sa Pilipinas, na kung saan ipinapadala ito sa mga bansa tulad ng China at Japan, at ginagamit ito upang makagawa ng mga bakal at mga baterya. Ngunit sa kabila ng mga benepisyo na kinakaharap ng pagmimina, ay meron din mga isyu na dulot nito. Ang una ay ang hindi pantay na pakinabang. Kadalasan, mas malaking kita ang nakukuha ng kumpanya kesa sa mga lokal na komunidad na kung saan konti lamang ang kanilang pakinabang. Kung sino pa ang siyang ganoong kahirap, ay siyang kakaunti. Kung sino pa ang siyang ganoong kahirap, ay siya pa ang kakaunti ang nakakalap. Ang ikalawa, ang malalaking kumpanya ang nakikinabang. Ito ay kaugnay ng naunang punto. Ang mga kumpanya ang may mas malaking pakinabang, samantalang ang mga lokal na komunidad ang may limitadong benepisyo, sapagkat ang mga kumpanya ang mas may kakayahan upang magsagawa ng mga mining projects dahil sila ay may sapat na kita, makinarya at teknolohiya upang maisagawa ang pangmalawakang pagmimina. At ang panghuli ay ang mahinang pagpapatupad ng batas. Bagamat may mga regulasyon, hindi ito natutupad at naipapasagawa ng ayos, kung kaya't nagkakaroon ng paglabag at pagkitil sa mga kalikasan. Ang ilang halimbawa nito ay ang bastang pag-iwan sa lupa ng nakatiwangwang matapos itong mapakinabangan. At ngayon ay dadako na tayo sa ating unang katanungan. Ang maswerteng mabubunot ay babasahing mabuti ang katanungan at sasagutin ito ng bukal sa kaniyang kalooban. Nararapat lamang na bigyan ito ng lohikal na kapaliwanagan, dahil ang bawat sagot ay sumasalamin sa iyong pag-unawa. At para malaman natin kung sino ang unang sasagot, at dahil dyan, binibining Jasril, ikaw ang sasagot. Maaari mo nang basahin ang iyong katanungan. Hello po, ay may audible po. Yes po. Ang unang katanungan po ay nakapulot si Juan ng makinang na bato sa kalsada ng minahan,
pero itinapon niya rin agad. Bakit? Letter A. Wait lang po, i-mute ko lang po yung messenger. Letter A, alam niyang kapag itinago niya iyon, siya ang miminahan ng mga security guard. B, mas mabigat pa ang bato kaysa sa pag-asa niyang yumaman. At C, hindi naman daw nakakain ng kinang, mas gusto niya pang sardina. Wait lang po. Siguro po ang answer ko po ay, ba't ganun? Siguro po yung A. I-explain pa po ba? Yes po. Yung A po kasi po siguro po ay si Mang Juan naman po ay hindi naman po trabahador nung minahan, and as far as I know po, yung minahan po ay parang considered po siya na private property ng isang kumpanya. So para po siyang kumukuha ng hindi naman po sa kanya. Napakaganda ng iyong kasagutan, Binibini. At dahil dyan, ito ay nagpapahiwatig na isa kang mabuting tao. Bakit? Dahil isa kang taong maingat at sumusunod sa batas. Iniiwasan mo ang gulo at problema. At dahil dyan, ibinibigay ko na ang entablado para sa sunod na mag-uulat. Maraming salamat, Binibining Fatima. Ngayon na napag-usapan na natin kung bakit may pagmimina, dumako naman tayo sa mas mabigat na bahagi. Ang mga epekto nito, hindi lang sa, sa ating mga kayan. Next slide po, please. Dahil na ang kalikasan, dahil ito ang unang direkta na apektuhan ng pagmimina. Kabilang dito ang pagkabatan at tirahan ng mga hayop. Alam naman natin na sa proseso ng pagmimina, kinakailangan buhayin at linisin ang lalawak na lupain. Sabihin, pinuputol ang mga wasak ang natural na tirahan ng hayop. Nawawalan ng tahanan ang maraming uri ng hayop at ang ilan ay tuluyang nawawala o namamatay. Hindi lang ito simpleng pagkawala ng puno, ito ay pagkasira ng buong ecosystem. Sunod naman ay ang polusyon sa tubig. Isa sa pinakamalalang epekto ng pagmimina ay ang polusyon sa tubig. Kapag may tumagas na kemikal tulad ng cyanide o mercury mula sa minahan, direktang napupunta ito sa mga ilog at dagat. At ano ang epekto nito? Namamatay ang mga isda, nalalason ang tubig, at naaapektuhan ang mga komunidad na umaasa dito para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Maya-maya ay mas makikita nyo ang epekto nito kapag akin nang tinalakay ang mga kaso ng disaster kaugnay ng pagmimina sa Pilipinas. Sumunod ay ang kontaminasyon ng lupa. Hindi lang tubig ang naaapektuhan kundi pati lupa. Ang mga kemikal na ginagamit sa pagmimina ay maaaring manatili sa lupa sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito, hindi na ito angkop sa pagsasaka. Nawawala ang sustansya ng lupa kaya naaapektuhan ang produksyon ng pagkain. Sumunod ay ang pagbaha at pagguho ng lupa. Kapag nawala ang mga puno at nasira ang estruktura ng lupa, mas nagiging madali ang pagbaha at landslide. Ang mga ugat ng puno kasi ay tumutulong para manatiling matibay ang lupa. Kapag wala ito, mas mabilis gumuho ang lupa, lalo na kapag may malakas na ulan. Sunod naman ay ang polusyon sa hangin, bukod sa lupa at tubig. Saglit lang po. Ayun, pasensya na po sa interruption. Sumunod ay ang polusyon sa hangin. Bukod sa lupa at tubig, naapektuhan din ang hangin.
Ang mga makinarya sa pagmimina ay naglalabas ng usok at ang pagdurog ng mga bato ay nagdudulot naman ng alikabok. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng problema sa paghinga, lalo na sa mga taong nakatira malapit sa minahan. Siyempre, dahil lahat ng ginagawa natin ay bumabalik sa atin, dumako naman tayo sa mga epekto ng pagmimina sa tao at lipunan. Dahil hindi lamang kalikasan ang naaapektuhan, kundi pati ang buhay ng tao. Unang-una na rito ay ang pagpapalaya sa mga katutubo. Isa sa pinakamabigat na issue ay ang dislokasyon ng mga katutubong mamamayan. Marami sa kanila ang napipilitang lisanin ang kanilang lupang ninuno o ancestral domain para bigyang daan ang pagmimina. Hindi lang lupa ang nawawala sa kanila, kundi pati kultura, identidad at paraan ng pamumuhay. Sunod ay ang pagkawala ng kabuhayan. Kapag nadumihan ng ilog at nasira ang lupa, direktang naaapektuhan ang kabuhayan ng mga tao. Ang mga mangingisda ay nawawalan ng huli at ang mga magsasaka ay hindi na nakakapagtanim. Sa madaling salita po, nawawala ang kanilang pinagkukunan ng kita at pagkain. Sunod ay ang epekto nito sa kalusugan. Ang polusyon mula sa pagmimina ay maaari ring magdulot ng sakit. Halimbawa, ang kontaminadong tubig ay maaaring magdulot ng skin disease o iba pang karamdaman. Ang alikabok at usok naman ay maaaring magdulot ng respiratory problems. At ang panghuli ay ang mga aksidente sa pagmimina. Hindi rin maiiwasan ang mga aksidente sa pagmimina tulad ng pagguho ng lupa o pagtaas ng kemikal na mamaya ay makikita nyo kapag tinalakay ko na ang mga totoong kaso na nangyari sa Pilipinas. Ang mga ganitong insidente ay naglalagay sa panganib hindi lamang ng mga manggagawa, kundi pati ng mga komunidad sa paligid. Next slide po. Ayan, upang mas maintindihan natin, tingnan natin ang ilan sa totoong pangyayari sa bansa. Noong 2005, nagkaroon ng pagtaas ng mine tailings sa Rapu-Rapu, Albay. Malaking dami ng cyanide ang napunta sa katubigan na nagdulot ng pagkamatay ng mga isda at pagkasira ng marine life. Noon namang 2012, nasira ang tailings pond ng Philex sa Benguet. Humigit kumulang 20 milyong metriko tonelada ng waste ang tumaga sa mga ilog. Dahil dito, pinagmulta ang kumpanya ng higit 1 bilyong piso. Sunod naman ay noong 2011, nagsampa ng kaso ang mga residente ng Surigao laban sa ilang mining companies. Ang reklamo nila sa polusyon sa tubig dulot ng open pit mining. Ipinapakita nito na sa mismong mga mamamayan na ang lumalaban para sa kanilang karapatan at kalikasan. Ito ay ilan lamang sa mga sakuna na may kaugnayan sa pagmimina sa Pilipinas at sa kabila ng mga batas na naipanukala kaugnay dito, ang epekto ng pagmimina ay nararamdaman pa rin natin magpahanggang ngayon. Next slide po. Sa katunayan, nito lamang ika-6 ng Pebrero taong 2024, naganap ang pagguho ng lupa sa Masara, Davao de Oro na nagresulta sa pagkamatay ng halos 100 katao at pagkasira ng humigit kumulang 55 bahay at isang tanggapan ng pamahalaan. Ang pagguho ng lupa ay nagdulot ng malakas na pag-ulan at naganap sa loob ng concession area ng isang kumpanya ng pagmimina. Bagamat malayo ito sa mismong operasyon ng minahan, base sa mga natalakay ko'y masasabi pa rin natin na ang pagmimina ang nagdulot ng pagguho ng lupang ito. Sunod naman, bukod sa mga direktang epekto, may mas malawak pang epekto ang pagmimina. Ito ay may koneksyon sa climate change. Next slide po. Kapag pinuputol ang mga puno, nababawasan ang sumisipsip ng carbon dioxide. Ang mga makinarya ay naglalabas ng greenhouse gases at kapag nasira ang lupa, nawawala ang kakayahan nitong mag-imbak ng carbon. Sa madaling salita, ang pagmimina ay hindi lamang lokal na problema,
ito ay may ambag sa global na krisis ng climate change. So sana po ay nakinig kayo dahil sa pagkakataong ito ay magde-decide ulit ang inyong kapalaran kung sino sa inyo ang sasagot sa ikalawang tanong. Inaanyayahan ko po si Miss Krisa Camacho upang basahin at sagutin ang ikalawang katanungan. Ang pangalawang tanong po ay, bakit suot-suot pa rin ni Juan ang kanyang hard hat kahit natutulog na siya sa bahay? A. Baka kasi pati kisame nila ay imain na rin ng mga kumpanya. B. Sanay na siyang may proteksyon ng ulo pero ang sahod niya ay walang proteksyon sa inflation. C. Para handa siya kung sakaling gumuho ang kanyang mga pangarap. Wait lang po. Feel ko B. B po. Kasi po, wala po akong maisip na explanation. Ano na lang po, kasi hindi naman tumataas ang sahod ng mga Pilipino. Maraming salamat po at pagbati sapagkat naunawaan mo ang mga direktang implikasyon ng pagmimina sa kabuhayan ng mga tao at naikonekta mo pa ito sa iba pang issue dito sa ating bansa. Sunod naman po ay tinatawagan ko si Miss Elaine May Tope upang bigyang diin at talakayin ang konklusyon nitong aming paksa. Matapos nating talakayin ang mga epekto ng pagmimina sa kalikasan at sa lipunan, malinaw na nakita natin ang iba't ibang problemang dulot nito tulad ng pagkasira nga ng kalikasan, kapaligiran, nagkaroon ng mga polusyon at epekto sa mga kabuhayan ng mga tao. Ngayon, sa aking bahagi sa ating talakayan na ito, lilinawin naman natin ang pagsusuri sa isyong pang-ekonomiya na kaakibat ng pagmimina, kung sino ang higit na nakikinabang at kung sapat ba ang benepisyong nabibigay nito kumpara sa mga pinsala na nadulot sa lipunan at sa kalikasan. Kasabay dito, tatalakayin din natin ang mga posibleng solusyon upang mabawasan ang negatibong epekto ng pagmimina at upang makamit ang mga balansing pag-unlad para sa ekonomiya at kapaligiran. Simulan natin sa pagsusuri ng epekto ng pagmimina. Ang pagmimina ay may dalawang muka. May benepisyo, ngunit may kapalit na pinsala. Ibig sabihin nito, hindi kasi ito simpleng gawain na puro mabuti o puro masama lamang, kundi isang aktibidad na may positibo at negatibong epekto rin sa lipunan at kapaligiran natin. Sa isang banda, may ambag ang pagmimina sa kabuhayan at industriya. Hindi naman natin yun may kakaila talaga. Isa ito sa pinagkukunan ng mga mineral na ginagamit ng iba't ibang sektor tulad ng konstruksyon, paggawa ng produkto, at iba pang industrial na gawain. Dahil dito, nakatutulong ito sa paglikha ng trabaho at pagbibigay ng kabuhayan sa ilang tao
lalo na sa mga lugar na malapit nga sa minahan. Halimbawa, meron tayo dito sa ilang bahagi ng Batangas tulad ng yung nasa Laurel tsaka sa Taysan. Meron silang mga quarry operation na may mga residente rin doon na nagtatrabaho o tinatawag na laborers sa pagkuha at pagdadala ng like bato at buhangin na ginagamit sa paggawa ng kalsada, gusali at iba pang infrastruktura. Para sa kanila, ito ay nagiging pangunahing pinagkukunan ng kita para sa kanilang pamilya. Gayunpaman, mahalagang bigyan diin pa rin natin na kahit may mga ganitong benepisyo talaga ay hindi natin dapat kalimutan na may mas mabigat pa na kapalit ito. Sa kabilang banda, nagdudulot din ang pagmimina ng suliraning panlipunan at pangkalikasan. Ito ay nagreresulta sa pagkasira ng kalikasan, polusyon sa lupa at tubig at iba pang epekto na nakaapekto sa mga komunidad. Bukod dito, naapektuhan din ang mga taong nakatira malapit sa mga minahan. Ang ilan ay nawalan ng tirahan, ang iba naman ay nawawalan ng kabuhayan. Tulad nga ng sinabi kanina na pagsasaka at pangingisda dahil sa pagkasira ng kapaligiran dahil sa cyanide nga. Dahil dito, masasabi natin na hindi pantay talaga epekto ng pagmimina sa lipunan. May ilan na nakikinabang, lalo na ang malalaking kumpanya talaga. Ngunit mas marami pa rin talaga ang nakakaranas ng negatibong epekto nito. Kaya kung masusuriin pa natin ng mabuti, ang pagmimina ay hindi lamang usaping pang-ekonomiya, kundi isa ring malalim na isyong panlipunan at pangkalikasan na kailangan pa nating pag-isipan ng mabuti. Ambag sa ekonomiya. Ang ambag ng pagmimina sa ekonomiya ay limitado at hindi talaga sapat. Ang pagmimina ay itinuturing na isa sa mga aktibidad na nakatutulong talaga sa ekonomiya ng bansa. Ngunit ayon sa ating pinag-aaralan, ang ambag nito ay limitado lang din at hindi talaga sapat. Ayon sa datos, ang pagmimina at quarrying ay may humigit kumulang na 0.7% hanggang 1% lamang na ambag sa kabuuang gross domestic product o GDP ng Pilipinas. Ibig sabihin, napakalit lamang talaga ng bahagi nito sa kabuoang ekonomiya ng bansa. Kahit may naitutulong ito sa pagpasok ng kitas at paglikha ng trabaho, nananatiling limitado ang kabuoang kontribusyon nito sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung ihahambing sa ibang sektor, mas malaki ang ambag ng serbisyo na umaabot sa humigit kumulang 60% hanggang 65% at ng industriya na may 30% hanggang 35%. Samantalang ang agrikultura naman ay nasa 8% hanggang sa 10%. Makikita dito na ang pagmimina ay isa sa pinakamaliit na bahagi lamang ng ekonomiya. Dahil dito, masasabing limitado lamang ang papel ng pagmimina sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi talaga ito yung pangunahing pinagmumulan ng kita ng bansa, di ba, kumpara sa ibang sektor. Bukod dito, kaunti lamang din ang naibibigay na buwis ng mga kumpanya ng pagmimina sa pamahalaan. Kaya kahit malawak ang kanilang operasyon, hindi talaga nagiging sapat yon upang makatulong ng malaki sa pambansang kita. Halimbawa, kahit may mga pagmimina at quarrying sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad nga sa Batangas at sa iba pang mga probinsya, hindi pa rin ito natutugunan ang pangmatagal na pangangailangan sa mga rehabilitasyon sa mga lugar na nasira dahil nga sa pagmiminang ito. Dahil dito, makikita natin na bagamat may ambag nga ang pagmimina sa ekonomiya, hindi pa rin ito sapat at limitado pa rin talaga kumpara sa laki ng epekto nito sa kalikasan natin at sa lipunan. Yes, narito ang kritikal na pagsusuri na nais naming itanong sa inyo upang mapalalim pa natin ang ating pangunawa hinggil sa mga ating pinag-aralan. Para maiba, ay hinihiling ko po na itaas ang inyong kamay kung gusto nyo pong sumagot sa mga kasunod ko pong mga tanong. Kasi kung iisipin ba natin, sulit ba talaga ang pagmimina? Kasi sa una mukhang okay nga siya. May trabaho, kita, may galaw ekonomiya. Pero kung titignan mo kasi ng mas malalim pa, mapapaisip ka kung kapalit ba nito ang kalikasan at kabuhayan ng ibang tao. So,
tinatanong ko po sa inyo, sulit ba ang pagmimina? Maaari niyo pong itaas ang inyong kamay. At kung ayaw niyo po, sige po Ate Fatima, pahiram ng duck. Ayun, meron pong sumagot. Yes po Ate Vernaline Umali. Base po sa mga napakinggan ay hindi po sulit ang pagmimina dahil bukod sa ito ay nakasisira sa kalikasan, hindi rin talaga ito nakaambag ng significant, ng malaki para sa ekonomiya ng bansa. Tama, valid yan kasi mahalagang bahagi talaga yung epekto sa kalikasan nga. Kaya nga nagiging issue siya kasi hindi lang siya tungkol sa kita kundi pati sa pagmatagal ng epekto sa paligid natin. Ngayong nakita na natin na mas mabuti at hindi magandang epekto ang pagmimina, mas mapapaisip tayo sa mas mahalagang bahagi ng usapin. Dito papasok ang isa pang tanong na kailangan nating pag-isipan ng mabuti. Sino ba talaga ang mas nakikinabang sa pagmimina? Maaari po kayong mag-raise ng hand. Yes po, Ate Karil Umali. Para sa akin po, hindi po pantay yung pakinabang na nakukuha po natin sa pagmimina dahil po kadalasan po yung mga nakikinabang po ay yung mga malalaki pong kumpanya tsaka po yung mga investor na talaga pong may hawak po sa control ng mga operations. And then, mas sila din po yung kumukuha ng malaking porsyento ng kita mula po dun sa pagmimina tsaka po sa pagbebenta ng mga mineral. And bukod po dito, nakikinabang din po yung ating pamahalaan, gawa po ng mga buwis at saka po yung benepisyo po na nakukuha ng mga mismong trabahador ay kakaunti lamang. Maraming salamat. Valid nga iyan kasi kung titignan nga talaga, sila talaga yung may malaking kita at operasyon. Pero doon din papasok yung tanong na kung pantay ba yung kapalit, lalo na para sa mga komunidad na direktang naapektuhan. Sa kabila na nakikita ang epekto sa kalikasan sa mga komunidad, hindi pa rin natin may ikakaila na patuloy pa rin ang pagmimina sa bansa. Minsan napapaisip ka na lang, alam na natin na may pinsala pero bakit tuloy pa rin ito sa maraming lugar? Kaya ito ang tanong ko ulit. Bakit patuloy pa rin ito kahit may napipinsala? Sige po, Kuya Jeremy. Hello. Okay po. Parinig po ako? Rinig po. Okay po. Bali yung isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit patuloy pa rin ito ay dahil ito ay yung isa sa mga pinakamalaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Dahil ay dito nga nakikita yung mga Pilipino, tapos ay kino-consider din siyang isang malaking trabaho na madaling pasukan ng mga normal na mamamayan, tapos ay hindi lang ito simpleng pwedeng bigla na lang putulan or itigil kasi yun nga ay maapektuhan na bigla ang ekonomiya kasi dito din ay marami nang nakatayo dito mga kumpanya, mga factory na naasa sa kayamanan ng pagmimina at ay meron ding corruption na nagaganap dito kasi hindi masyadong malakas ang implementasyon ng mga batas ukol sa pagmimina. Thank you po. Magandang point nga yan kasi talagang may halo-halo talagang dahilan. Hindi lang isang simple na sagot tungkol dito. Ibig sabihin, kahit alam natin may pinsala,
may mga bagay pa rin na nagtutulak kung bakit ito nagpapatuloy kaya mas nagiging komplikado yung issue kaysa sa akala natin. Ayun, meron po ulit tayong kasunod. Pahiram nga po ulit ng ating doc, Ate Fatima. Ayan. Magkakarera na ang ating mga bibe. Sa susunod na sasagot, ano ang ginawa na naman ni Juan? Sige po, Ate Fatima. Ate Bernalyn uli. Favorite ang Ate Bernalyn. Ate Bernalyn, nandyan ka pa ba? Nandito po. Ito po, maaari nyo na pong basahin ang katanungan. Bakit si Juan na mismong naghuhukay ng ginto ay butas-butas pa rin ang tsinelas? Wait lang po. Para breathable daw at hindi pagpawisan ng paa habang naghahanap ng yaman ng iba. Ang ginto ay para sa alahas ng mayaman, ang sa kanya ay para sa pambili ng bigas na kulang pa. Naghihintay siya na may gintong malaglag sa butas ng tsinelas niya. Wait lang. Ang sagot ko po ay yung di po. Dahil jokes aside, parang sobrang realidad po nung nangyayari nung sa letter B. Na ang mahirap ay patuloy na naghihirap para mapayaman ang mga mayayaman. Talaga na namang tamang-tama ang iyong pinili. Pero para meron talagang point na naghihintay siya lang may gintong mahulog sa butas ng tsinelas. Salamat po kay Ate Fatima sa ating tanong na ito. Matapos nating makita ang mga issue at epekto sa pagbibina sa ekonomiya, lipunan at kalikasan, ngayon naman ay pumunta tayo sa mga posibleng solusyon natin. Sa bahaging ito, tingnan natin kung paano maaaring mabawasan ang mga negatibong epekto ng pagmimina at kung ano ang hakbang na maaaring gawin ng pamahalaan. Una, mahigpit na pagpapatupad ng batas. Kung saan may striktong monitoring sa mga minahan, regular na inspeksyon ng mga ahensya ng gobyerno, at pagpapasunod sa mga environmental laws. Kasi kahit may mga batas na nakalagay, kung hindi naman ito maayos na ipatutupad, nawawalan pa rin talaga ng saysay ang proteksyon sa kalikasan. Pangalawa, ang responsableng pagmimina na tumutukoy sa paggamit ng tamang teknolohiya, pag-iwas sa illegal na mapanirang pagmimina at pagtiyak ng ligtas ang operasyon para sa kalikasan at tao. Ibig sabihin nito, hindi lang basta pagmimina ang dapat nating pagpokusan, kundi yung paraan kung paano ito ginagawa ng hindi sobra ang pinsalang natatamo. Pangatlo, ang rehabilitasyon ng mga naapektuhang lugar tulad ng pagtatanim muli ng mga puno o reforestation para i-restore din ang mga nasirang lupain at ilog at pagbabalik ng natural sa ecosystem natin. Importante ito kasi hindi pwedeng matapos lang sa pagmimina. Kailangan naayos din natin yung nasira nga. At kailangan talagang ito'y maayos at naibalik. At panghuli, ang tamang pagbabayad ng buwis. Kung saan ang mga kumpanya ay inaasahan talagang dapat magbigay sila ng sapat na kontribusyon sa gobyerno na maaaring gamitin para sa rehabilitasyon at iba pang proyekto. Kaya dito pumapasok yung
kung kumikita sila, dapat may balik din sa komunidad at sa kalikasan. Ang mga solusyon na ito ay napapakita talaga na posible pa ring mapanatili ang pagmimina basta ito ay ginagawa ng responsable at may malinaw na regulasyon. Hindi ang pagmimina mismo ang pangunahing problema kasi. Kasi kung paano ito isinasagawa at pinamamahalaan. Kaya ang totoong hamon nito ay kung paano natin mapapanatili ang balanse sa pagitan ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Sa kabuuan, makikita natin na ang pagmimina ay meron talagang ambag sa ating ekonomiya ng bansa, lalo na nga sa aspekto ng industriya at pagbibigay ng kita at trabaho. Ngunit sa kabila talaga nito, malinaw din na ang ambag nito ay limitado lamang kumpara sa lawak nga ng epekto nito sa atin. Kasabay na rin ng benepisyo nga, may kaakibat din itong pinsala na talagang malaki sa kalikasan at sa kabuhayan ng mga tao, lalo na kung hindi ito maayos sa pinamamahalaan. Kabilang dito ang pagkasira nga ng kalikasan, polusyon at mga problemang nararanasan ng mga komunidad at direktang apektado nga. Katulad nga ng mga katutubo na nabanggit din kanina. Dahil dito, mahalaga na ang pagmimina ay hindi lamang nakatuon sa pag-unlad ng ekonomiya, kundi dapat ding isaalang-alang ang pangmatagalang epekto nito. Kailangan natin ng responsableng pagmimina at balanseng pamamahala upang masigurong ang pag-unlad ay hindi kapalit ng pagkasira ng kalikasan at kapakanan nga ng lipunan natin. Sa totoo lamang, habang pinag-aaralan ito, mas lalo talaga mapapaisip kung paano ba natin dapat tinignan ang pagmimina. Kasi, oo, may ambag siya sa ekonomiya. Hindi naman natin maidedenay yun. Pero kapag ikaw na mismo kasi yung nakikita mo yung epekto, di ba? Lalo na sa panahon ngayon na mas madalas ang malalakas na bagyo, pati na ang pagbaha. Doon mo talaga mararamdaman na mas may malalim pa itong kapalit. Halimbawa na lang, yung usapin tungkol sa quarrying sa Sierra Madre. Alam natin na malaking tulong talaga yung Sierra Madre bilang natural na harang laban sa mga paparating na bagyo. Kaya kapag unti-unti itong naaapektuhan, parang ang kapalit talaga hindi lang kalikasan, kundi pati yung seguridad at o safety ng mga komunidad sa baba. Kaya hindi na lang ito usapin kung may kita ba o wala. May napupunta tayo sa tanong na, okay pa ba ito kung ang kapalit nga naman ay seguridad ng mga tao at ng kalikasan natin. Kaya masasabi na lang natin na ang pag-unlad ay dapat hindi kapalit ng kalikasan, kundi kasama dapat ang pagprotekta rito. At doon po natatapos ang presentasyon ng aming grupo. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat pangkat 5, no? May mga punto lang din ako na dapat at aking sabihin o komento tungkol po sa inyong grupo, ano. Maganda dahil yung panimula ninyo ay talagang binigyan ninyo ng tuon o diin yung kahalagahan ng pagmimina sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ano. Na tunay nga naman na ang bawat kibot natin, ang bawat galaw natin, at yung mga gamit na ating ginagamit sa araw-araw ay nagmula yon sa mga hilaw ng materyales, mula yun sa ating mga dahil yun sa pagmimina, yung mga cellphone natin, yung mga laptop natin, pati yung mga infrastruktura na ating nagagamit na napapakinabangan, yung ating mga tahanan, dahil yun sa pagmimina. Po. So, yon magandang punto yon. Isa pa ay maganda rin yung mga katanungan sa bawat pagitan ng bawat pagtalakay, bagamat satirical, nakakatawa, ngunit nairepresenta naman noon, yung realidad ng mga mamamayang Pilipino, at kumbaga yung si Juan nga, yung sumisimbolo sa atin, na gano'n yung kalagayan nating mga Pilipino,
'no, na habang ang mga, um, may nasa posisyon ay patuloy na yumayaman, yung mga may korporasyon, yung mga may-ari ng mga kumpanya patuloy na yumayaman, tayo ay patuloy na nalulugmok ano, sa ibaba, sa ilalim. Okey? Gayon din akin ding bibigyang, diin o babanggitin yung mga mahalagang punto 'no, tungkol po dito sa pagmimina. Siyempre, unang-una binigyang kahulugan yung pagmimina ano, gayon din yung dahilan ng pagmimina ano, dahil sa pangangailangan nga po natin sa yamang mineral ano, dahil din mataas ang export o ang demand nito sa global na pamilihan ano. Gayon din nabanggit yung mga issue sa pagmimina 'no, na kung saan ay hindi pantay yung pakinabang ano, na naibibigay noon sa mga komunidad o sa mga lokal na komunidad. Gayon din ay mahina yung pagkapatupad ng batas nito at sa katunayan klase, um, yung mga minahan, kahit sabihin natin na illegal yun, ano may bakit patuloy pa rin yung operasyon? Ano, dahil sa katunayan, 'di naman yan mangyayari kung hindi inalaw o hindi pinayagan ng mga lokal na pamahalaan. Ano po, kung mababasa o mapapanood niyo po sa mga balita yung tungkol po dito sa pagmimina, ay sinasabi po doon na mayroong mga politiko na kumakanlong sa mga korporasyon. Ano, kaya nag-ooperate pa rin 'yun. Ano, kasi ang dahilan ng mga lokal na pamahalaan ay dahil umuunlad ang manika ang aming bayan, ano, dahil may mga trabaho naman na napo-produce dahil dito sa pagmimina. Ano po, at bukod doon may buwis na binabayad ang mga pribadong kumpanya, ano po. Pero alam naman natin kung ano yung nagiging, resulta ano, sa mga gawaing ito, okey? Bukod doon, ayan nga napalalim yung epekto nito sa pagmimina, epekto sa kalikasan, epekto sa tao at sa ating lipunan ano, at nabanggit din yung mga, tunay na pangyayari ano, ilan lang 'to ano, 4 pero ito ay ilan lamang sa maraming mga, pangyayari na talagang, naganap ano, dahil dito sa pagmina. Okey, at sa kasamaang palad, ano yung ambag ng pagmimina sa ating GDP o sa ating ekonomiya? Ano, 0.7 lamang, 0.7 hanggang 1% lamang ano yung ambag nito. Ano, maliit yung ambag pero yung pinsala sa ating kalikasan ay tunay na napakalaki. Ano, at hindi biro. Okey, so sa huli, nagbigay ng solusyon ano, ano yung mga solusyon dito? Mahigpit ng pagpapatupad at regulasyon, ng mga batas ano, gayon din yung responsableng pagmimina 'no, rehabilitasyon. Ito ay responsibilidad ng pamahalaan, ng lokal na pamahalaan at ah, ng mismong kumpanya. Ano, gano'n din yung DENR, ano, may pananagutan din ang DENR tungkol po, dito. Ano, bakit bakit ba may mga nakakalusot, bakit ba pinapayagan? Ano po, kasi itong mga 'to bago naman sila mag-operate may mga permit pa, eh. Ano po, ah, 'yun. May tanong din, bakit patuloy pa rin ito kahit may pinsala? Ayun, 'no, dahil ito nga po ay kailangan natin. Ano, sa katunayan hindi naman 'to masama, eh. Ano, ang masama lang kasi dito ay hindi ba sila nagiging accountable sa kanilang mga ginagawa. Ano, dapat kapag may gan'tong ginagawa sila, matapos yung operasyon, may ginagawa rin silang hakbang para kahit papaano ay, maibalik yung mga nasira nila, ano, malinis yung mga kanilang pinaggagawa doon sa isang partikular na lugar. Ano po, so yon muli maraming salamat po kina Mendoza, Espeleta at Tope sa ating presentasyon po ngayong araw. Maraming salamat po, mahusay 'no, nakaraos na uli, 5 grupo na ang nakakaraos. Ano po, banda-banda riyan kayo rin makakaraos ano after ng week 15. Okay. So yon, attendance muna tayo 'no, bago ko pa makalimutan. Sana'y nandito 'yan mukhang kumpleto pa naman. May ilang minuto pa tayo ano, lang ha, kasi sa tracker natin hindi kita kung sino yung wala.
Eh, gusto ko ikita kung sino yung hindi nag-a-attend ng meeting. Okay. Ani, Atienza, Asoge. Ang Atienza, Asoge. Okay. Bakuyag, Bernardo, Beron. Ano si Ani? Bakuyag, Bernardo. Si Beron. Parang ito siya kanina. Tama ba? Wala pala. Betis Camacho, Cueto. Ayan, si Betis pala yung nandito kanina. Camacho, Cueto. Ulyat de Guzman del Mundo. Ulyat del Mundo. Dilay di Mailig. Domingo. Dilay di Mailig. Domingo. Engay Espeleta Flandes. Okay. Herona Hernandez Hareño. Hareño. Lopez Makatangay Magmanlak. Lopez Makatangay Magmanlak. Okay. Malinaw Manahan Mendoza. Malinaw Manahan Mendoza. Okay. Mojica Padilla Pagkaliwanggan. Mojica Padilla. Okay. Perez Pucamas Porcelo. Perez Porcelo. Pulhin Ramos Rhea. Pulhin Rhea. Tope, Umali Karel, Umali Bernalin. Umali Bernalin. Okay. Ilagan. Okay. Siya, sige. Again, maraming salamat po. Gayon din sa mga nag-participate at sa mga napili ng kapalaran para sa pagsagot sa mga tanong po ng pangkat 5. Okay, sige, maaari na po tayong umalis dito sa ating Gmeet. Ayan, nandito si Pagkaliwanggan. Sige po, paalam po. Maaari na po kayong mag-leave. Ingat po ang lahat. Kita-kita po tayo sa Thursday. Paalam at maraming salamat po. Salamat Paalam po. at maraming salamat po. Sige po. Thank you, thank you.